Maski na happy araw ng Davao, gihapon sa ating tanan. Yeah. I am Carlo. Ako si Carlo. Share lang ako na personal experience ng pamilya namin with Tatay Digong. But before that, I would like to ask permission from my mom and my sister because the story I will be telling is very sensitive. Lalo na sa family namin because it involves the death of my dad. Kung sa Facebook, ngayon, malabas yung mga pamilya ng mga EJK nila with their pictures. At sabi pa ni Attorney Leila de Lima that if she will win, she will be filing funds, allowance para sa mga pamilya na yon. I have with me the photo of my dad. Sila, hawak-hawak nila yung mga namatay nilang adik na pamilya. Itong hawak ko ngayon, isang mabuting pulis. If I'll be telling this story, our story, it should be today. Because today is his 72nd birthday. Kung hindi siya napatay ng mga kriminal, may tatay pa sana kami ngayon. 72 years old. I have my mom with me there and my sister. Walang Leila de Lima. Walang Dilimaw sa ba? walang national na mga government na tumulong sa amin. My mom, she was a housewife. My sister and I were still in high school. Walang-wala kami. It's just my dad, our breadwinner, na pinatay nila in a legitimate police operation. Madaling araw, tinawagan kami. My mom, nagising kami. My mom was crying. Sinundo ng police mobile, dinala sa hospital. March 1. I'm not sure with the date yet, but March 1, dinala siya sa hospital ng Davao sa ICU. Tapos pinasunod kami. We don't have a room there. Nasa ali lang kami, umiiyak. Nakaupo doon. Walang pumapansin sa amin. But at the end of that alley, may taong pumasok. Yun si Mayor Digong. Sabi niya, Putragis, ba't kayo nandyan? You should have a room. Makahilak ng tao. Anong ginagawa niyo dito? Kunin niyo yung VIP room. Have the presidential seat. Lemon said, wala kami kabayan. Putang ina, ako ang magbabayad. Pulis ko ang pinatay. Ako nang bahala sa inyo from now on. Takot na takot yung mama ko. Maliit pa kami ni ate. Kasi yung ibang pamilya ng mga gang members na yun, nakalaya pa. Takot si mama, baka balikan kami. Ang sabi ni Digong, putang ina, ayaw ka hadlok. Tukad ka ron, ako magbantay sa inyo. Tanan, March 1, about 2 days, wala dyan na kaya. Hindi kinaya ng dad ko. Namatay siya. Sabi ni Digong, ibigay pinakamagandang kabaong. Ibigay pinakamagandang memorial na lote dyan. But my mom said, di yun kailangan namin, Mayor. Kailangan namin na mabantayan nyo kami, yung mga anak ko. Sabi ni Mayor, ako bahala sa inyo. Tinawagan yung mga pulis, bantayan nyo yan sila. Ayun. Sumaki kami. Yun yung pinanghahawakan namin na secured kami. Sumakay kami ng tricycle, jeep. Yun lang lagi pinapanghahawakan namin. Wala na kaming tatay doon na nagproprotekta sa amin. Pero nang sabi ni Digong, akong bahala sa inyo, walang mangyayari sa inyo. Natapos kami mag-aral. Nurse na kami, mahirap pumasok ang nursing. Punta kami kay Digong, kilalang kami. Mayor, ako po yung anak ng pulis na pinatay. Tawagan niya si Bungko. Tulungan tong batang to. Hanapan ng trabaho. Inasal yung ate ko. Kasi idol namin talaga si Mayor. Siya yung naging tatay din namin. Sabi niya ate, gusto niya maging ninong. Pumunta kami doon sa kanya. Sabi niya, i-block yung schedule ko. Kawawa tong batang to. Wala yung tatay. Pupunta ako. Sabi niya, hindi kami iniwan. Tawag niya sa mama ko, byuda.
Bongo at Mananing Biuda Dere. I have my poster there. That was 2016. Nagkampanya kami kay Digong. Pero alam namin, if he will be the national, nawawalan kami ng contact sa kanya. Hindi na kami mapapansin. We don't want to be that selfish. Kasi protektado kami sa Davao, we don't need to ipagsabi sa mga kasama namin sa Davao because we have experienced it. Gusto namin, sige na lang, ipahiram na lang natin si Mayor. But now, I'm talking to you right now with regret. Ba't pa namin pinahiram? Ganun din lang naman nagkagawin yun. Wala na kami ng tatay, nabalot pa kami ng presidente ngayon. Ito, idol na idol, ito. Since it's his birthday, a little bit of background, that night, pinigilan siya ni Mama, huwag ka nang pumunta. Operation yon, yung curfew ng mga bata, mga gang. Sabi niya, this is the first night ako nag-lead. Gusto ko magpabida kay Mayor kasi idol niya yon. Gusto ko lang sabihin sa inyo lahat, ganon magmahal yung matandang yan sa mga pulis. Ganon magmahal yung matandang yan sa pamilya ng mga pulis. Kung inuli siya ng mga pulis, Yeah, grabe doon. walang Bastos. every putang ina that he will be saying is our security. Alam namin sa Davao yan. Pag sinabi niyang putang ina, it's either that's the expression of extreme gladness or extreme anger. Nakita ko kanina kagabi sa post. I'm a nurse as well in a public hospital in Davao. Takot yung mga kriminal, pagpasok na sa hospital, yung mga bata, natakot, tatakbo sa kanya, magpapakarga, yung Lolo Digong daw nila. Hahalikan niya yung mga batang may cancer. Yeah, sa hope na. Kakantahan niya ng mga kanta. Yun. Yun yung sabi niya sa bata na yun, sa video, putang ina, how di mo kanta? That's fair for me. That's a security for me. That's his expression. Masuti siya, putang ina, ng mga pulis, mga bumbero, mga nurse na mga bruteng multiman, mga maldito, maldita. Kung naisulti sa TV, kanya mahadlok na sila, magdulot-anan na sila. Kana ang among gusto sa iya. Ang security, ang assurance, na ihadjod min palanggaon. Sana marami pa pong lumalabas na mga tao na magpahayag sa kanilang naranasan kung gaano po kabuti o kabait si Pangulong Rodrigo Duterte. Isa lang po yan siya sa mga nakaranas ng kabaitan ni Pangulong Rodrigo Duterte na tinulungan sila nung namatay po ang kanilang tatay na isang pulis. Napakabait po talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo na po sa pamilya ng mga pulis at ang mga pulis. Alam niya po ang serbisyo ng mga pulis, napakahirap po at ang mga sundalo. Buhay po ang nakataya sa kanila. Kaya ganun po kamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kapulisan at mga kasundaluhan. Pero ngayon, anong nangyari sa kanya? Mismong pulis din po ang humuli sa kanya. Di ba? Mismong pulis din po. Kaya napakasakit po isipin na kung sino yung gaano kamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte, yun pa pala ang huhuli sa kanya. Napakasakit isipin po na napakarami pong natulungan si Pangulong Rodrigo Duterte tapos ganito lang po ang kinahantungan niya. Isa po itong mga mystery media, isa pa to sila. Gusto po talaga nilang mapabagsak si Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan nyo po yung mga balita nila pagdating sa mga Duterte. Lagi pong napapasama ang mga Duterte sa mga post nila. Tingnan nyo po, mahigita nyo po sa mga post ng mga mystery media, yung mga binabalita nila. Pagdating po talaga sa mga Duterte, wala po yan silang nilalabas na balita na ikakabuti sa mga Duterte. Lahat po yan ikakasama ng mga Duterte o nagmumukhang masama ang mga Duterte sa mga balita nila. Grabe, wala na po yung sinasabi nilang patas na pamamahayag. Wala na po. Dahil may kinikilingan na po sila.
At isa na rin po sila sa nagpabagsak sa mga Duterte ngayon. Makikita po natin ng dahil sa balita nila na lagi pong nagmumukhang masama si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga balita nila. Pero yung mga nagawang mabuti ni Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi po nila ibabalita yan. Yung mga rally sa ibang bansa, hindi po nila ilalabas yan. Ni isa po, wala silang ipapakita dyan na may mga rally sa ibang bansa na gustong mapalaya si Pangulong Rodrigo Duterte at against kay BBM. Hindi po nila ibabalita yan. Ang ibabalita po nila, yung magiging masama po si Duterte. Yan po. Kaya napaka-bias po talaga yung mga mainstream media. Ilan lang po yung mainstream media dyan na nagbabalita po ng tama. Pero yung mga malalaking mainstream media, tingnan nyo po yung mga balita nila pagdating sa mga Duterte. Nagmumukhang masama po si Pangulong Duterte sa mga balita nila. Yung mga magagandang balita na pabor sa mga Duterte, hindi po nila ibabalita yan. Ang dami na pong nakahalata. Kahit sila ni Basti Duterte, sila Robin Padilla, Senator Robin Padilla, nahalata na po. Kaya nga iniiwasan ng mga OFW yung mga reporter doon sa Netherlands dahil alam na po nila pag nagbabalita yung mga ibang reporter ay hindi po lahat binabalita. Ang binabalita po nila yung ikakasama sa paningin ng mga tao na nakikinig sa kanila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun po kabayas sila. Ganun po talaga sila kabayas. Kaya talagang underdog po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte ngayon pagdating sa pamamahayag sa mga nagbabalita. Dahil pati siya po ay parang dinidiin po sa mga balita nila. Talagang dinidiin nila naging masama si Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga kabutihan po, hindi po nila binabalita yan. Kaya ang nakakalungkot po isipin na yung sinasabi nilang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, ay puro salita lang po yon. Hindi po totoo yon pagdating sa mga Duterte.